Ang mga tao talaga minsan di mo alam kung bobo, walang isip, o wala lang talagang masabi. Tinatanong nila kung bakit daw nananahimik ang mga Marcos sa panahon ngayon. Di ba nga, panahon ng 51st dictatorship ni Marcos noong 21. So marami nagkalat na bakit daw nananahimik ang mga Marcos. Sa tingin nyo, alam nyo na yung sagot dyan pero nagtatanong pa kayo. Nananahimik sila kasi sa kanila nakapokus ang mga tao ngayon. Pag magsasalita sila, wala ring makikinig sa kanila kasi sila ang issue ngayon. Sa kanila lahat nakatuon ang mga panahon at ang isip ng tao. Kaya wala tayong magagawa. Katulad nga ng interview kay Amy Marcos, di ba? Kung paano niya depensahan yung tatay niya na hindi naman daw inuutos ng presidente kung ano ang nangyaring mga krimen noon. Kasi hanggang ngayon daw, mayroon pa rin talagang mga tiwaling miyembro ng mga sundalo at mga pulis. So, ibig sabihin hanggang ngayon, hanggang noon, lahat gumagana pa rin ang mga galamay ng mga masasamang tao. Sa aking pag-iisip, meron din namang posibilidad Kasi, presidente ka, pwedeng maging presidente ka lang. Kasi ang mga tao, may sariling desisyon din yan May sarili rin sila pag-iisip. Minsan kasi, hindi rin lang yan talaga sa namamahala lang. Meron din talagang mga pamunuan na gumagawa rin sila ng sarili nilang desisyon. Tapos, pwede rin ibinabase nila yung mga utos galing sa taas or galing lang sa nakakataas sa kanila. So, hindi natin alam kung anong nangyayari. Pero, marami na kasing mga katibayan ng mga katiwalaan. Tignan mo, na-awardan pa si Marcos Sr. ng Guinness World of Record na pinaka-best robbery, di ba? Na opisyal ng gobyerno. Tingnan nyo, di ba? Napakalaking kahihiyan, hindi lang ni Marcos, kundi ng buong bansa. Pero, totoo rin naman talaga na yung mga dayaan sa mga eleksyon, hindi lang naman ngayon nangyayari, yan noon pa. Tingnan nyo, ang kaibahan lang, nung nakaraang eleksyon, di ba natalo si Ferdinand Marcos sa pagiging vice presidente ni Leni Robredo. Pero si Marcos hanggang matapos na ang termino ni Robredo, nagpapa-recount pa rin. Samantalang ngayon, umpisa hanggang ngayon, wala pa rin pinapagawa si Robredo na recount or any against kay Marcos. So, ibig sabihin, tanggap ni Robredo kung ano yung desisyon ng taong bayan or taong bayan nga ba ang may desisyon or talagang sa sobrang dami ng kayamanan ng mga Marcos na nakulimbat ng kanilang ama, ginamit nila yon para bilhin lahat ng pwede nilang bilhin. Diba ang dami nilang mga properties dito sa ibang bansa, sa New York, yung mga pera hindi nila magalaw-galaw, meron pa rin yung mga reserve, marami pa rin yung mga kakampi kung saan. So, nangyari ang hindi dapat mangyari. So, iyan na nga, nasa kanila na posisyon. Pwede nilang waldasin lahat ng pera nila at kunin ulit sa taong bayan ang pera ng taong bayan. So, parang ganun yung nangyayari. Circle lang, paikot-ikot lang. So, napatunayan na ng lahat na magnanakaw nga sila, na robbers ang daddy nila, na may award pa. Kahihiyan, di ba? Kahihiyan ng buong Pilipinas yan. Wala tayong magagawa dyan. So, yung tanong nyo kung bakit sila nananahimik, ayan. Sa lahat ng platforms, sa Twitter lalo na, pag-browse mo, puro mukha nila. Puro Marcos. Nananahimik sila pero ang ingay-ingay ng pangalan nila. Kasi, panahon nila ngayon, hayaan natin silang mamayagpag. Kasi,
pagdating ng panahon, maniningil din ang panahon talaga, ang pagkakataon. Kung wala mang kikilos, asahan natin, Diyos ang kikilos. Karma is real. Tingnan na lang natin kung anong mangyayari sa ulit.